LeBron, walang pakialam kay Adam Silver at sa schedule ng NBA. Siya raw ang magdadala ng opensa kung sakaling pipirma sa Warriors. Tyrese Haliburton, binato ng forward warning si Jalen Brunson. Ang Golden State Warriors ay patuloy pa ring umaasa na pipiliin ni LeBron James ang kanilang team bilang susunod niyang destinasyon sa free agency. Isa sa pinakamalaking panghikayat ng Warriors ay ang pagkakataong makalaro ni James ang matagal na niyang iginagalang na mga karibal na sina Stephen Curry at Draymond Green. Gayunpaman, pinag-iisipan din niya ang iba pang mga teams tulad ng Cleveland Cavaliers at Miami Heat na lalong nagpapahirap sa plano ng Golden State. Samantala, hindi nag-atubili si Green na pag-usapan ang posibleng mangyari kung mapapirma nila si LeBron. Sa kanyang Threads account, may nagtanong kung sino ang mamumuno sa opensa ng Warriors kung magsasama sina James at Curry. Ganito ang kanyang sagot, si Bron, magiging PJ Tucker na lang ako, pinakamahusay na corner 3-point shooter sa kasaysayan. Hindi ikinatuwa ng maraming fans ng Warriors ang pahayag na ito dahil naniniwala silang mas mahusay na player si Curry kaysa kay James sa kasalukuyan. Marami rin ang naniniwala na sa mahahalagang sandali ng laro, mas pipiliin ni LeBron na ipaubaya kay Curry ang mga pangunahing opensa at maaari nilang paghati-hatian ang pagdidirekta ng opensa kapag nagpapahinga ang isa sa kanila. Matagal nang kilala si Green sa madalas na pagpuri kay James, kaya may ilang fans ang nagsasabing sobra na ang kanyang paghanga rito. Kaya para sa ilan, kakaiba ang kanyang agarang pagsasabing si LeBron ang dapat mamuno sa opensa sa halip na si Curry. Gayunpaman, maituturing ding makatwiran ang kanyang pananaw dahil mahusay na pinatakbo ni James ang opensa ng Lakers matapos magtamo ng injury si Luka Doncic noong nakaraang season. Kung lilipat man siya sa Warriors, maaring mas madalas na mag-shoot ng 3-pointers si Green, lalo na mula sa corner, katulad ng naging papel ni Tucker sa Houston Rockets. Bagamat bumuti ang 3-point production ni Green nitong huling 2 season, kailangan pa rin niyang pagandahin ang kanyang shooting accuracy. Isa ring option para sa Warriors ang ilagay siya bilang reserve at panatilihin si Kristaps Porzingis sa starting lineup upang mabigyan si LeBron ng mas mahusay na shooting support. Samantala, bumaba na ang tsansa ng Warriors na makuha siya. Ayon sa prediction markets, nangunguna ang Miami Heat dahil sa pagkuha kay Giannis Antetokounmpo at sa magandang relasyon ni LeBron sa kanilang organisasyon, habang pangalawa ang Cleveland Cavaliers bilang posibleng susunod niyang team. Sa ngayon, kailangan munang gulatin ni LeBron ang mundo sa pamamagitan ng pagpili sa Warriors bago pa maging makabuluhan ang mga haka-haka ni Green tungkol sa magiging papel nila sa team. Sa kabilang banda, may isang taong umaasang makakapirma na si James sa lalong madaling panahon. Ito ay si Adam Silver dahil kailangan na niyang tapusin ang schedule para sa susunod na season. Mahalagang malaman kung saang team maglalaro siya dahil malaki ang posibilidad na ang teams na iyon ay madalas na mapapanood sa mga nationally televised games. Sa tingin ko, lahat ng usapin ay may lokal na epekto. Ang iniisip ko ngayon ay kailangan na naming tapusin ang schedule. Kung saan maglalaro si LeBron ay makaaapekto sa schedule, ani Silver. Kaya gusto ko nang ilabas niya ang kanyang desisyon para matapos na namin ang schedule dahil gaya ng maiisip ninyo, tumatawag na sa amin ang mga teams, ang mga TV network, at gusto na ng lahat na ma-finalize ang schedule. Makaapekto ito sa kung paano namin bubuuin ang schedule, kabilang ang opening week, mga laro sa araw ng Pasko, at iba pa. Kaya kailangan ko na siyang magdesisyon. Bagamat maaaring gusto ring makapagpasya ni James sa lalong madaling panahon, ang schedule ng liga ang huling bagay na magtutulak sa kanya na magmadali. Ayon kay ESPN reporter Brian Windhorst, maglalaan pa rin siya ng sapat na oras bago gumawa ng desisyon. Walang pakialam si James kung naaantala ang liga sa paggawa ng schedule. Hahayaan niya silang maghintay. Ibinahagi rin kamakailan ng kanyang agent na si Rich Paul ang kanyang pananaw tungkol sa schedule at nagbigay ng isang haka-hakang sitwasyon kung sakaling sumali siya sa Warriors. Mapipilitan ng NBA na bigyan sila ng 60 nationally televised games. Nagbibiro lang ako, pero hindi bababa sa kalahati niyan, sabi ni Paul sa kanyang podcast kasama si Max Kellerman. Noong panahon ni na Steph, Klay at Dre, at pagkatapos ay noong kina LeBron, Kyrie at Kevin Love, sa tingin ko ay may tig 30 nationally televised games ang dalawang teams na iyon. Baka mali ako, pero pwede nating tingnan ang datos. Ganyan kalaki ang impluwensya ni James sa NBA, ngunit malinaw na hindi iyon ang inuuna niyang isipin. Sa huling balita,
Si Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers at ang kasalukuyang NBA champion at Finals MVP na si Jalen Brunson ng New York Knicks ay naging mga espesyal na panauhin sa pangunahing bahagi ng WWE's Saturday Night's Main Event na ginanap sa Madison Square Garden. Bagamat hindi sila nagharap sa ring, pumili sina Haliburton at Brunson ng kani-kanilang panig sa alitan para sa World Heavyweight Championship sa pagitan ni Roman Reigns at Seth Rollins. Si Brunson ay kumampi kay Roman Reigns habang si Haliburton naman ay sumuporta kay Seth Rollins. Matapos ang maikling sagupaan ni Reigns at Rollins, nagbigay si Haliburton ng matapang na mensahe kay Brunson. Isang buwan lamang matapos manalo ang huli ng kampyonato sa NBA, ipinaalam niya kay Brunson na hindi pa rin ito natatalo ang Pacers sa NBA playoffs. "Hindi mo ako matatalo," sigaw ni Haliburton kay Brunson na nasa loob ng ring. Idinagdag pa niya na magkikita silang muli makalipas ang 2 buwan. Kasabay ng pagsisimula ng 2026-2027 NBA regular season, magkikita tayo ulit sa loob ng ilang buwan, sabi ni Haliburton. May matagal ng kasaysayan ng kompetisyon sina Haliburton at Brunson. Sa 2025 NBA playoffs, pinangunahan ni Haliburton ang Pacers sa panalo laban sa Knicks ni Brunson sa Eastern Conference Finals. Isa sa mga pinakatumatak na sandali sa serye ay ang Game 1 kung saan ginawa ni Haliburton ang sikat na choking gesture sa mga manonood sa Madison Square Garden matapos maipasok ang isang jumper na nag-tie sa laro at nagdala nito sa overtime. Hindi nakapaglaro si Haliburton sa buong 2025-2026 NBA season matapos mapunit ang kanyang Achilles tendon sa unang quarter ng 2025 NBA Finals laban sa Oklahoma City Thunder na kalaunan ay naging kampyon ng NBA. Nagkaroon si Haliburton ng matinding shingles noong season na nagdulot ng pagdagdag ng kanyang timbang. Samantala, naging matagumpay ang playoff run ni Brunson at ng Knicks na nagtapos sa pagkakampyon matapos talunin ang San Antonio Spurs sa 5 laro ng NBA Finals. Inaasahang makababalik si Haliburton sa susunod na season upang pamunuan ang Pacers sa kanilang inaasahang revenge tour kasama ang iba pang pangunahing players. Ayon kay Haliburton, ganap na siyang naka-recover, maayos na ang kanyang kalusugan at muli na siyang nakakakilos at nakakapagsanay tulad ng isang malusog na NBA player. Idinagdag pa niya, "Ang pinakamagandang bahagi ay nakakapunta ako rito nang hindi na kailangang sagutin ang mga tanong ng organisasyon o ng iba tungkol sa kalusugan ko. Nakakalaro at nakakasama ko lang ang mga bata. Napakahalaga nito para sa akin at hindi ko ito ipinagwawalang bahala, lalo na matapos ang pinagdaanan ko sa nakalipas na 12 buwan." Muling itinuturing ang Pacers bilang isa sa mga pangunahing team na maaring lumaban para sa titulo sa Eastern Conference. Posible ring muling magtagpo ang Pacers at Knicks sa playoffs sa darating na season.